welcome to our kapihan sa Senado, and this forum is brought to you by PROS. And our guest for today, medyo excited tayo dahil na-miss natin siya for the past 3 years. First kapihan niya mula na magbalik sa Senado under 20th Congress. He is now the new Senate President pro tempore, the new Blue Ribbon Committee Chairman, and known for closely scrutinizing the annual budget. Siya yung tagapagbantay na ating pambansang budget. Let us all welcome Senate President pro tempore Panfilo Ping Lacson. Hi sir, good morning. Good morning Sally, morning Mare, morning sa inyo lahat. Good to be back and see old and new faces. Marami ng bago, sir. Marami ring medyo old. Ayan, sir, yung mga old nandun. Sir, sir, do you have any opening statement o simula na ho ng Wala Q&A? na, let's, Okay. Sir, as the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, how will you start or continue the investigation on the anomalous flood control projects? At ano na po yung mga preparations ninyo? Where the old chairperson left off, doon kami magsisimula. No? Pero sa ngayon, humingi ako ng extension na 2 araw. Kasi nga, napansin ng mga staff na walang markings yung mga ebidensya. Eh sayang naman kasi ang direction ko kasi, sa amin, in aid of legislation. Pero beyond that, gusto ko, kung ano yung makakalap na ebidensya, agad-agad ipadala doon sa independent commission no, na yet to be constituted. And katunayan, kagabi, nag-uusap kami ni Mayor Magalong kasi virtually, kasama na siya doon sa commission in whatever capacity. At ni Secretary Vince Dizon, no, I gave them, and also with the, to the Ombudsman, kasi nandito siya kahapon, yung acting ombudsman na Vargas, dahil siyempre legislation, may mga concerns siya pinapalo up. So nung nabanggit ko sa kanya, binigyan namin siya ng USB. Yung lahat ng contents noong mga pieces of evidence, documentary and whatever, na nabanggit ko sa aking 2 privilege speeches. Dahil alam nyo, bisita ko rin nung nakarang araw, nung isang araw pa, yung Anti-Money Laundering Council. Kasi meron din silang pinopurso na legislation. Napag-alaman ko, hindi sila pwede mag-freeze ng accounts unless merong formal complaint na na-file. So, knowing that and upon learning that, sinabihan ko si Secretary Vince Dizon na kung pwedeng madaliin yung pagpapile ng complaint, at the very least complaint, not necessarily information na ipapile sa korte, kundi complaint lang, para yung AMLAC can proceed na mag-freeze na kagad ng mga accounts ng mga individuals concerned. So do you think may enough na ho na mga evidence para makasuhan yung mga dapat kasuhan, sir? Yung nakalap naming evidence, open and shut cases, and I enumerated, di ba, nung Tuesday, yung mga pwedeng kasong isampa laban sa kanila. Yeah, malversation, true falsification. And mind you, pag yun ang i-final, ang threshold noon is 8.8 million. Pagka more than 8.8 million pesos, no bail yun. Kasi reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years ang hatol. So yun ang pwedeng i-file kagad sa DOJ. And yung 6713 at saka 3019, yung anti-graft or yung code of conduct, pati anti-graft, pwedeng isampa sa ombudsman. And as we speak, si Secretary Vince Dizon, mabilis. Kasi kagabi lang kami nagkausap, kahapon actually, dahil sabi ko, pakuha mo na rito yung mga kailangan yung dokumento na para makapag-file ng complaint. Ano lang to, cover letter lang ang kailangan nito kasi nakakompile na lahat. At kanina, napakabilis ng umaksyon. At sabi ko, agad-agad, after ma-receive yung inyong copy ng complaint sa ombudsman o sa DOJ, mag-request na kayo ng pag-freeze ng accounts sa AMLAC. At HDO din, sir? Sa tingin ko, mangyayari yan within the day. Sorry. So, sir, considering yung mga na-provide nyo na mga documentary evidence, sino po yung mga una na makakasuhan ni na Secretary Vince Dizon? Yung sa second privilege speech, maliwanag yon, yung 5 BGC Boys. Mga signatories, Alcantara, Hernandez, Dumasig, JP De Guzman, JP Mendoza ba yan? Anyway, kumpista ako kasi may mga aliases Pati yung
yung mga San Diego, pati yung mga kontratistang na-identify yung SIMS at saka yung IM, at saka Wawaw. No? Sa first privilege speech, ganun din, may mga na-identify doon. And hindi naman ito yung parang hearsay, kundi mahilig kasi ako sa resibo eh. Kapag gumalaw kami ng mga staff, sinisigurado namin na may kasamang resibo at pwede magamit sa pagpapile ng kaso. Hindi lamang sa pagpapile ng kaso, pwede magamit all the way sa prosecution hanggang sa conviction. So yun sir, makakasuhan na, yun yung may pinakamabibigat na kasalanan na meron ng hawak na mabigat na ebidensya laban sa kanila. Correct, yung malinaw na malinaw. Yung pagpasok lang sa casino, meron na yon yung PD 1869, di ba, as amended. At yun, pwedeng itawid doon sa RA 6713. Pagkatapos yung malversation nga, yung using fictitious name or concealing true name, Article 178 ng Revised Penal Code. Meron ding karampatang parusa yon. And of course, yung paggamit ng fake na driver's license, yung umaksyon na rin yung LTO. No? Pero sir, kahit na sila yung makasuhan na, ipapatawag pa rin sila sa Senate hearing? Doon Yes, sasagawan yung definitely. Lalo na, sina Bryce Hernandez, lahat sila, yung BGC boys, papatawag namin yon. Sir, before RG, so sir, yung bang nasimulang direction ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, yun din ang susundan nyo na direction o magbabago kayo ng direction? Hindi, yun din ang, kasi yun naman, in aid of legislation, tapos yung mandate ng Blue Ribbon, maliwanag naman accountability of public officials. No? So, yun pa rin ang direction, wala mababago. Yun lamang, siguro, kung ano yung matutuklasan pang panibago, ihahalo namin yon. No? Sasama. At magkakaroon pa ba ng part 3 yung inyong privilege speech, sir, o wala na? Depende. Ganun pa rin ang sagot. Depende. Kung mayroong mga bago, hindi yung uulitin lamang, similar or the same, yung mga flood control na ghost, ano na yun tapos na tayo doon. Kasi case studies lang naman yung ating ipinakikita. Parang pakita natin, ito ba'y microcosm noong nangyayari sa buong Pilipinas? It seems so, no? Dahil kanina lang, meron nagre-report na yung sa ibang bahagi ng Kapuluan, ganun din, mga ghost projects. Pero yon i-compile na lamang, pero hindi na para ihayag pa sa privilege speech kasi baka maumay na kayo. Kasi nga ang tanong ng iba, wala ba sa Mindanao, wala ba sa Bicol region, wala ba sa Visayas, na-focus lang daw sa Luzon? Actually meron, kaya lang hindi na namin sinama kasi repetitive na Ganun din Papakita tayo ng mainis lang kayo kasi butas-butas, substandard, mainis din kayo kasi ghost na naman. So hindi ba nakakaumay yun? Tama na yung nakita natin na talamak yung pag-violate o paggamit ng kaban ng bayan. Okay, RG. To what extent will you pursue yung accountabilities naman ng lawmaker proponents? First on the Senate and secondly in the House. Kasi nga po, yun na lang ang kulang. Alam na natin yung modus, alam na natin yung mga kasabwat doon sa alleged kasabwat doon sa DPWH, sa contractors. Yung accountability direction is towards na doon sa mga lawmaker proponents. So are you going to, number one, open the records of the BICAM to know who are the proponents? And number two, will you be recommending cases against fellow lawmakers, whether senators or congressmen? We'll always be guided by evidence. Kilala nyo naman ako, RJ. Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Bakit pa tayo? Although, in aid of legislation, pero meron kaming isi-share namin sa executive branch, whatever pieces of evidence na mag-gather, para magamit, ma-put into good use. And again, yung pupurso namin yung sa WJ, yung lumabas sa pagdinig na allegation ni Bryce Hernandez na di umano, yung WJ magdadala o magdi-deliver ng obligasyon. Pag sinabing obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? So pupurso namin yon, and as we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta.
kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala ka makokonclude. Pero kung may alegasyon na merong mambabatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa ng pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, recently lang, and we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version pero lumabas ito doon sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito, yung chairperson ng Finance Committee or yung Appropriations Committee chairman. Now, kung merong confirm na merong 355 million pesos na talagang allocate para sa Bulacan. And we went further, meron ng 5 projects identified na award na, out of the 355 million. Now, my team or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na iisang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung 2 tao, So, titingnan natin yung kasi kung gano'n ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan, posible na gano'n din ang ginawa dito kasi hindi pa naman sila nabubuko ng Mayo eh. Di ba? Ngayon lang naglabasan ito. Kung magre-remedyo naman sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung, kung halimbawa naghahabol sila, ay subukan nila yung 2 days na makasingil sila ng 46%. Hindi kaya yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, kaya naming unahan, ika nga, kung ganun din ang pattern. Ba ang Senado? And can we ask for a copy? Not yet. Ako, hindi ko pa rin nakita. It was just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. Pero invited siya sa next hearing, sir. Papasupin ako yung yung in charge sa CCTV rito. Para siya yung mag-testify na actually on this date, at this time. Kung saan pumunta. Ito yung, hindi. Makikita naman sa CCTV yun eh. Pero mas mainam na yung formally, i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina. Kailangan yun eh. Kasi kung CCTV alone, hindi mo mapagsalita yun eh. Pero may initial info kayo, sir, kung kaninong office ng Meron, senator? pero hindi validated eh. Kaya mas magandang tingnan na muna. Sir, will you be inviting Pinasecure ko na yung footage. It's a good thing that it happened last August 19. Kasi ang lifespan ng footage, 1 buwan eh. Yes. Kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon, Wala hindi na natin burado na yon. Sir, ipapatawag niyo rin po ba yung past chairman ng APRO or ng Finance? Interparliamentary courtesy. But yung Finance, at least,
Kasi Papag-usapan natin si Senator Grace po para ma-identify kung saan or kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi establish na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB o sa House GAB. Ano? So, ganon. Okay. In your privileged speeches po kasi you also referred to cases in past budgets that were covered by past leaderships by SP Soto in his first SP and SP Subiri. Papatawag nyo rin po ba yung finance share nung Tingnan panahon muna natin kung ano yung mag-uugnay bago tayo magpatawag. Kasi papatawag tayo para tayo namamana sa buwan. Which hand ang tawag doon? RG, kailangan maghanap muna tayo ng ebidensya na maliwanag para may basihan tayo para magpatawag. Hindi lamang yung ebidensya, kundi yung klarong ebidensya. Ang tawag ko nga doon, resibo. Hindi ako nagre-rely doon sa mga sabi ni barangay chairman, sabi nitong si ganito. Hindi po pwede yun kasi maski sino pwede magturo Before NIMFA and Daniel, sir, tama ba na ang maging coverage lang ng investigation tungkol sa anomalous flood control project ay from 2022 to 2025? Hindi. Dapat kasi ang halimbawa yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 Ganun. So matagal na nangyayari ito, no? Pagkatapos yung nasundan namin yung at lalabas ito siguro pagka halimbawang may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council maglabas ng resulta ng kanilang pag-freeze ng accounts kung hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yon o hindi. Makikita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa Diskaya, Couple, ano? Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon, ibig sabihin doon sila na mayagpag. No? And makikita natin yon sa susunod na kabanata. At sir, bilang kayo na ngayong Blue Ribbon Committee Chairman, meron na bang mga lumalapit sa inyo na nag-express ng intention na maging star witness o kaya whistleblower tungkol sa mga iba pang involved dito sa flood control anomalies? Even before I was elected na chairman ng Blue Ribbon, marami lumalapit after my first privilege speech. No? Yung iba, siyempre, sinasala namin, ano mong motibo nito? In fact, known personalities na nakarating sa office ko, nagpapahayag ng kanilang intensyon na mag-state witness. So, pinapaliwanag ko sa kanila, ang pwede ko lang i-recommenda yung legislative immunity, parliamentary immunity, kasi nakapaload naman yun sa Witness Protection Program, na kung saan, pag naupo ka sa isang pagdinig ng komite, at ikaw ay nagrantan, na-grant ng Senate President, upon the recommendation of the chairman, na covered ka ng legislative immunity, lahat ng sasabihin mo, maski incriminate mo yung sarili mo, hindi pwedeng gamitin sa'yo. Now, yung moving forward, kung magkaroon ng prosecution, wala na yung Senado doon. Ang magdidetermine kung sila ba ay uubrang maging ordinary witness or witnesses or accused to be discharged as a state witness, iba yon, korte na yon. Recommendatory yung prosecution. Pero yung as far as treating them as ordinary witness or witnesses, DOJ yon. Sila magpo-prosecute. Yun ang pinapaliwanag ko pagka may lumalapit sa amin. May lalapit, pero ang aking kondisyon, kailangan tell all, hindi pwedeng tell half or tell 1/4. Kasi hindi pwedeng selective. Dapat talaga tell all. At malalaman ko naman, winawarningan ko rin, malalaman ko kung kayo nagsasabi ng lahatan at totoo at kung hindi. Kaya yun ang warning ko sa kanila. Apparently, noong sinabi ko yon, para nagbago, hindi na bumalik So sabi ko, tabla tayo. Kapag ngayon, kaya ngayon hindi naman ako at liberty na sabihin ko sino-sino. Because ang sinabi ko sa kanila, this meeting never happened. Unless nagkasundo tayo, na willing kang humarap sa pagdinig, na i-identify mo sarili mo, then this meeting happened. So wala pang willing to tell all, wala pa sir sa mga nakausap niyo? Well, alam mo, nagbabakasakali na makakabola Hindi naman lang ako mabobola Okay, Nympha, Daniel, and then Mean. Sir, yung sabi niyo po na
nagpunta, based sa CCTV, pumunta dito yung Mina. Dun sa report sa Check inyo... yung name, Opo. Yung Mina talaga. Pero WJ yan. WG. Sir, Sige, tuloy mo may lang. dala lang po. Nakikinig ako. Sige, sir. Multitasking. May bit-bit po ba na bag, maleta, or possible na sisidla ng pera, sir? Hindi ko pa alam yon. Hindi ko pa nakita eh. Pinapasecure ko yung footage at the same time para mamaya kasi may meeting ako, may staff meeting ako after dito. I-prepare na namin yung susunod na pagdinig na Mina, tama. Mina yung name ng representative ng WJ. So, tatalakay namin ano yung way forward namin sa pagdinig sa Thursday. At saka hindi ko iimbitahan lahat na pagkadami-dami na nakatanga lang yung karamihan, hindi naman natatanong. So, I-calibrate natin na priorities. Halimbawa, hindi ka pa naman importanteng matanong ngayon, siguro sa susunod na pagdinig na. Yeah. Sabi niyo po, chine-check na ninyo yung sa 355 million na insertions. Sir, paano po ba yung naging insertions ito? Divided siya, hindi siya bultong 355? Ang hindi ko sure kung total yung 355 o isang buong 355 sa isang item. Hindi ko nakita actually yung record. I only relied on the research work conducted by my staff. Nireport sa akin, and actually, May 2025, at nakita ko nga sa isang TV, kinamayan ba yun? Na meron sa Valenzuela, na May 2025 na award, Phase 3, pero hindi existing, meaning ghost project. So we will validate that. Merong ganong report. Isa na yon do sa 355. I think sa Valenzuela City yon na Phase 3 ng isang flood control project. So we will validate that on the ground. Papupuntahan ko rin yon. Kasi nakita ko rin doon sa website ng DPWH na yung meron din yung global crit sa Valenzuela. Pero tingnan natin kung kasi kailangan sarili naming pagre-research ang gagawin. And then sir, ano po ang balak ninyo tungkol kay Bryce Hernandez? Sir, ipatatawag na siya sa next hearing? Ang original recommendation ko nung medyo nagkagulo ng konti dyan sa plenaryo. At ito'y pinarating ko rin kay Senator Marcoleta, kay Senator Cayetano, na-overtaken lang ako ng desisyon. At tinatanong ko sila, okay ba sa inyo na after the hearing on Thursday, hindi ko napapaalisin dito si Bryce. Dito na siya madidetain. Or, kung mauna siyang ipatawag ng House, pinahiram natin, halimbawa Monday, bibigyan namin instruction yung OSAA na paggagaling sa House, diretso na siya sa Senate. Hindi na sa custodial center. But then, nag-intervene na nakapag-decide pala si Majority Leader at saka si Senate President na sa Pasay City Jail dalhin. Kasi mas malapit sa Senate. So, i-clear ko pa ito kay Senate President. Hindi pa kami nagkausap na kung aprobado niya, after ng hearing ng Thursday, dito na lang manatili si Bryce Hernandez. So sa Thursday, sir, ang hearing? Sa Thursday ang hearing, 10 o'clock. Para mas mahaba, kasi alam mo, kailangan before 3 o'clock matapos yung pagdinig. Maraming nabibitin. And yun nga, humingi ako ng 2 days extension para mamarkahan namin yung lahat ng ebidensya na kalap. So ano yun, sir? September 17, tama ba? 14, 15, 16, 17. Tama. Thursday. Basta Thursday. Meron ka pa? Next Thursday, next week. Sir, before Daniel, pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan yung recommendation. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Dapat yun, i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate SP. President
na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa house, iba naman ang sinasabi. So how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Pag nasa house, iba sinasabi. Pag naandito, iba. No? So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag naandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing definitely, pwede nating endorso sila sa Witness Protection Program. Pero kung parang opportunistic lang yung kanilang pakay para sila'y malibre sa kaso na at saka hindi namin call yun eh. Call yun ng at saka kung susundan natin yung proseso, unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity. Matetest natin yung kanilang credibility as a possible state witness. Kung depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling kayo mag-fact check, at merong kulang at meron silang inumit doon sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a state witness. No? Kasi ang isang dyan, of course, pwede silang pumasok, possible, pero hindi tayo sigurado doon sa not the most guilty. Second, yung materiality ng kanilang testimonya na kayang i-corroborate ng independent evidence. Yun yung mga patakaran eh. So kung meron silang tinatago, papayagan ba natin para lang maligtas yung sarili nila? Ang laki rin ng kanilang dapat pananagutan, di ba? Okay, Danielle, and then Mean, and then Jan, and then Marlon. Hi sir, good morning. Sir, marami ng mga characters na lumalabas doon sa flood control scandal. Pero sir, sa tingin nyo ba, sino ba yung somehow na parang maging state witness? Sa nakikita nyo, sir? Sa ngayon wala pa kasi ngayon pa lang ako mag-hearing. Kasi ako, hindi lang yung record, gusto ko makita yung demeanor ng tao. Alam mo, hindi man ako huwes, pero ganyan yung mga judges eh. Kaya importante yung physical presence. Minsan nga, di ba, pagka Zoom lang, hindi mo pa makita kung ano talaga yung kanyang demeanor eh. Mas importante yung kaharap mo, tinatanong mo, more or less mag-gauge mo kung binobola ka o hindi ba? So I cannot at this point in time conclude or even make a judgment kung uubra ba silang state witness. Sir, isang question na lang. Sir, lumabas na doon sa expose niyo yung MBB. Ipapatawag nyo rin po ba si dating Secretary Bonoan? Tsaka nakikita nyo ba talaga yung involvement niya doon sa flood control scandal? Una, gusto ko i-correct yung si Mark. Saan ba si Mark? Wala rito. Mark Medyo Ayadea. nagulo yung report niya. Medyo mali yung understanding. Walang direct on record. Hindi ko sinasabing definite ito. Walang involvement yung mga anak ni Secretary Bonoan at Undersecretary Bernardo doon sa Global Crit Builders. Wala. Yun, pagmamayari yun ng mga maglangking. Ngayon, kung merong sila mga proxy doon, yung dalawa, Undersecretary Bernardo and Secretary Bonoan, hindi ko alam yon kasi wala naman sa record. Ang maliwanag na nasa record, yung mga anak ni Maglangke, Bernardo, at saka Bonoan. Yun, sinigurado ko yun kasi ang nakalagay lang doon is Fatima Gay B. de la Cruz. So, nung chinik ko yung B, Bonoan, hindi pa ako nakontento doon. Anak ba talaga ni Secretary Bonoan si Fatima Gay? Baka kaapelyido. So, we research further, yung asawa nung si Secretary Bernardo, Sulit. Ang maiden name ni Fatima Gay, Sulit. Sobrang coincidence na yon. Not to conclude na anak niya. And wala naman tayo narinig na denial. So, ang doon, kaya sabi ko, kayo na yung mag-connect the dots. Kasi kung ganong kalapit si Maglangke, the contractor, na hindi nag-divest while serving as mayor, kay Secretary Bonoan saka Yusek Bernardo. Remember si Yusek Bernardo, kamakailan lang ito nag-early retirement because of, again, allegations or accusations ng irregularities. So kayo na mag-conclude kung bakit napakaraming kontrata ng Global Crit Builders. Sabi niya, siya nagsabi ako'y kilalang kontratista na bilyon-bilyon ang aking kontrata sa buong Pilipinas. Pero sir,
Sir, so far, wala pa kayong nakikitang direct involvement ni dating sekretary? Wala, yung direct. So far, wala. Yun lang. Sabi ko nga sa inyo, kayo na mag-connect the dots. Pero sir, doon sa interpellation sa inyo ni Senator Marcoleta, ang sabi niya, parang malapit nang sabihin ni Undersecretary Cabral na ang impression niya, yun yung utak ng sindikato sa DPWH na yung daw ginagawa niya, may basbas ni ng dating secretary? Parang yun ang sinabi niya. Sana pinurso niya. Sayang. Di ba nabanggit niya yun? Na... Sana pinurso niya. Siya yung chairman eh. So bakit sa tingin niyo hindi niya na-pursue? Yun ang Kulang hindi ko ang alam. oras? Siya yung tanungin niyo. Okay. Mayan. Hi, sir. Good morning. Sir, let me go to Bryce Hernandez muna. How credible is he, sir? I mean, from here until house, ang sinasabi lang niya, laging utos sa kanya, nayayaya lang siya ni Alcantara. From my vantage point, hindi siya credible. That's my opinion. Based on what I know about him. No? Kung siya niyayaya lamang, paano siya nakapag chips to cash to chips na billion? Saan ang galing yun? Niyayaya lang siya, pantaya lang siya ni Alcantara. May sariling taya si Alcantara eh. 1.4 billion nga yung kanyang cash to chips eh. Imagine, for the past 3 years yun, hindi naman ito one time na nagpapalit ng 1.4 billion. Pero from 2023 hanggang 2025, ang record sa mga casinos, the different casinos, imagine 1.428 billion yung pinalit mong cash to chips. Saan ang galing yun? Si Bryce Hernandez naman, billion din yung kanyang chips to cash. Bukod pa yung cash to chips. Saan ang galing yun? Oh. So, sir, dapat pa ba siyang ipatawag at paniwala? Papatawag. Definitely. Gusto kong maliwanagan yung sinasabi niya na delivery ng obligasyon. Anong ibig niya sabihin? Gusto ko i-pursue yun. Kasi nandun sa cellphone niya eh. Para maging part ng official record ng Blue Ribbon. Kasi doon, hindi naman namin record yun eh. Record ng TRICOM ba yan o yung accounts ng house. So, we want to formalize it. We want to make it official na yung kanyang testimony sa Blue Ribbon para magamit namin sa aming pag-pursue ng legislation and para magamit ko rin do sa sayang naman yung pakipag-ugnayan ko kay Secretary Dizon kasi very close ang coordination namin. Halos araw-araw nag-uusap kami. Yung nagpunta nga siya ng Mindoro, nung nagpaalam siya, sabi niya sa akin, bukas pupunta ko Mindoro. Agad-agad, sabi ko, ipadala ko sa iyo yung kopya ng first privilege speech and the documents that we gathered. Kaya tukoy niya nang puntahan yung Sitio Dike eh. Sir, gaano ka possible yung money laundering dahil doon sa cash to chips, chips to cash? Very possible. Very possible. Kasi makita mo doon sa cash to chips, chip to cash, hindi balansyado. So, meron kaming report, yun ang kailangang ma-validate na maglalaro sila, magpapapalit ng cash to chips, tapos magpapatalo ng kaunti, ipapalit yung chips to cash, papalabas na panalo. No? And this will be validated by the flow of incoming and outgoing transactions sa bangko. No? We're not yet there. AMLAC ang magpapatunay nun. Kaya, sabi nila, kaya namin sundan yan, hihimayin namin yan para ma-establish yung pattern. Kailan sila nagpunta ng casino, magkano pumasok sa bangko, at magkano lumabas. Tapos magkano naman yung, masusundan daw nila yon yung flow. Sir, sorry kahit hindi po sila pumirma ng waiver, bank waiver, kaya po yung matrice, yung inflow? Hindi, pag na-establish yung predicate crime, no, at nag-testify yung counsel, well, hindi kailangan ng waiver. Kasi may predicate crime eh. Merong crime eh. And money laundering is a predicate crime. Casinos ngayon, no, based on the amended AMLA, covered person na eh. Ang threshold niyan is 5 million pesos. So, pwede na talagang isama yung transaction sa casino, whether chips transaction or check or bank transaction, do sa pag-imbestiga ng AMLC. Sir, isa na lang. On the Discayas, sir, may iti-tell all pa ba sila sa dami po nung pangalan na nailabas nila? Tingin niyo, sir, may mga wini-withhold pa silang information? Well, may nagsasabi sa observation nila, bakit, di ba, narinig nyo na rin ito, no? Although, probably biased din yung kanyang statement, na bakit lahat lang ng pumirma ng impeachment
ang parang nabanggit. Ano. At saka parang, bakit wala yung before 2022 na may mga ganon. Hindi ko naman, kasi hindi ako nakapanood ng hearing nung nag-testify sila, dahil busy ako sa pangangalap ng numero. From weekend to, kaya wala ako nung Monday, busy kami. Kaya hindi ko na monitor yung pagdinig. Pero tingin niyo, sir, marami pa siyang sasabihin sa dami ng names na yun? Dapat marami siyang sabihin. Otherwise, wala siyang pag-asa na kung gusto nilang, ang tumbok nila is pumasok as state witnesses, wala silang pagkapag-asa kung ganyan lang yung kanila sasabihin. Okay, before dyan, sorry, yung Beng Ramos, ipapatawag nyo at talaga bang taga-broom yun? Well, ganito, no? In fairness, kasi she's undergoing medical treatment. Sa ngayon, pinalipat namin siya sa motor pool. Kasi tinatanong ko, meron ba tayong holding group na parang holding unit sa Senado? Yun daw ang pinaka-holding group unit. So, I just don't want to delve anymore Okay. sa yung tungkol kay Beng Ramos kasi medyo hindi maganda yung kanyang Health condition. kalagayan. And casual siya. No? And ang pwedeng mangyari sa kanya, pagdating ng December, baka hindi na siya ma-renew. Okay. Okay, Jan, Marlon, Nympha, and then Amor, and then Ian. Sorry, Ian. Mike. Sir, yung recommendation do sa mga diskaya to be state witnesses. Ano po ba? Nakikita niyo bang parang napakaaga naman, nagmadali, considering na isang beses lang po humarap si Curly dito sa Senate and sa masyado po bang Iwasan naging mo na maaga? lang mag-judge kung ano yung nasa isip o ano yung motivation ni Senator Marcoleta. No? Meron siyang reason, whatever the reason is, meron siyang dahilan kung bakit nirecommend niya kagad na maging state witness. No? Ayoko siyang husgahan doon. Ako, yung sarili kong pananaw, yung sarili kong sa tulong na rin ng mga members, no? Yung bagong composition ng Blue Ribbon na committee, pagtutulong-tulungan namin i-assess kung ubra ba talaga silang i-recommenda na pumasok sa Witness Protection Program. Okay, Marlon. Sir, initially sir, sa mga narinig nyo, nakita nyo dun sa mga hearings, both Senate and sa House, may mga adormawanay na ba sir tingin nyo? Maniligaw lang din dun sa investigation. Sinira mo naman yung araw ko. Magandang usapan natin. Ewan ko, hindi ko alam. Wala pa kasing pagdinig eh. Tama, sir, and then yung pagkakasangkot po ng dalawang kasamahan ninyo dun sa issue ng flood control scandal, how will that affect the credibility of the Blue Ribbon hearings going forward? Credibility? I don't think so. Wala pa naman tayo dun eh. Kasi bagong labas lang yun. Newly discovered, di ba? Sa testimonya. At wala pa rin sa Blue Ribbon yun. Sa House yun eh. Kung may re-record din dito, yung ganong aligasyon, ipupurso namin yun. Nasabi ko na nga kanina, ang attitude ko lagi, wag tayo magtakip kasi mawawala ng credibility yung ating ginagawa investigation. Pero how do you handle that kung may kasamahan po kayo, ba? Nandun sila, nagtatanong sila, nandun yung nag-aakusa sa kanila? Blindfold approach. If you know what I mean. Okay, before Nympha, sir, marami nagsasabi, di ba, nagkaroon na tayo ng pork barrel scam, tapos andito na naman, may panibago na naman tayong ganitong controversy at mas malaki pa po yung amount involved. May mali po ba? Well, Bakit nothing nauulit? can mollify, nothing can appease our people, especially this time. No? Kasi parang cycle, vicious cycle eh. After so many years, eto na naman. At sabi nga ni Secretary Dizon, this is even worse than the Dinopolis issue. Galit na yung ating mga kababayan. At na-inspire pa sila noong nangyayari sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yon. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the, in the sincerity, in the political will ng Presidente, unless proven otherwise. Kasi sa nakikita ko, sa naririnig ko, especially from Secretary Dizon and other
government officials who are in the know, yung mga malalapit sa Pangulo, maski kay Senate President Tito Soto, na gusto talaga niya raw walang katapusan. Yun ang binitiwan niyang term. Galit na rin, maski sinong tamaan. Yan din ang kanyang attitude. And I'm happy na sana hindi magbago yung ganong, masustain yung ganong determinasyon, yung ganong sinseridad. Otherwise, wala nang maniniwala sa pamahalaan. Yun ang nakakatakot. Okay, Nympha, and then Amor, and then Ian, and then back to RG. Sir, si Yusek Cabral, will you pursue Papatawag. yung naging... Iko-confront ko siya doon sa kanyang Viber message. Kasi maliwanag, even kay Secretary Dizon, kasi ang una kong pinagpadalhan nung screenshot na yon, Secretary Dizon bago ko ilabas sa... Kasi pinagpaalam ko pa kay Senate President yun Pwede bang, with your permission, pwede ko bang gawing slide dito? At sabi niya, totoo naman So, yun. Although hindi directly sa kanya pinadala, sa kanya staff. Now, sabi ko nga, di ba, res ipsa loquitur, sabi ng mga lawyers, the thing speaks for itself. Ayan yung message, kayo na maghusga. Sabi ko nga, mukhang template, mukhang pro forma yung body. Marami pinadalan. Parang yun na yun. Nag-iiba lang yung kung sino yung addressee na pinadalan. Yeah. Sir, kasi dun sa mga pag-uusap nyo ni Secretary Dizon, ano pong, parang anong wala, direction niya ang comment niya lang, loko to Kasi tinanggi sa kanya. Sinabi niya nga na harap-harapan, dininay sa kanya. To his face. Magkaharap sila Tapos ang pinadala ko sa kanya, isa lang ang comment niya. Loko to, sabi niya. Ewan ko kung nung susunod na aksyon doon sa loko to. Wala pang suspension. Ewan ko. Ang dami niya naasikaso. Kaya hindi rin natin masisi yung mama na baka may nakakaligtaan. Pero maalala niya sigurado. And sir, di ba to parang... Remember, pinag-sign niya ng lahat ng courtesy resignation. Ang sabi niya, 100% from undersecretary down. Ang kanyang handicap, hanggang ngayon, wala pang appointment yung mga bitbit niya doon. And I know na yung may mga dala siya doon na matitino. Kasi yung isa doon, naging tao ko sa PNP. Yung dating OTS, si General Bisnar. I know him na talagang, all the way yan, and I can vouch for his integrity. Unless proven otherwise when he's already in the DPWH. But yung kanyang career, nasundan ko yon hanggang sa mag-general siya, talagang iba yung niya. Para si Mayor Magalong yan. Sir, hindi ba pwedeng parang mag-branch out tong issue na to DBM kasi insertions ng budget yung... Tatanungin ko rin si Secretary Mena. Kung, kasi sila yung nagre-release ng pondo sa ahensya, di ba? Para lang maging formal, maging on record na yung 355 or part of it na-release niya. Kasi part ng yun I think part ng for issuance of SARO. Ang huli naming tingin, parang part yun ng 142 billion na na-insert ng Senate do sa BICAM. So hindi ito validated for further validation. Initial examination would suggest that na yung 355 billion, part yun ng 142 billion na Senate insertion sa BICAM. Okay. Anyway, before Amor, sir, do you receive the same information na yung office ni Cabral madalas may mga bisitang politiko? Wala akong ganong information kasi hindi ako nakakadalaw sa office niya. Amor. Hello po, Sen. Dito po. Sorry, ang liit ko. Tumayo ka na kaya? Kaya Oy, grabe naman, sir. Yan ang mahirap pagka yung maliit nasa likod. Kaya nga, sir, hindi ako nakapag-reserve. Anyway, Sen, to clarify po, ipapatawag po ba sina Secretary Bonoan, even Maglangke and Bernardo sa susunod na hearing? Because although you said na wala silang direct link, ay may possible conflict of interest. Not this Thursday, probably next hearing or hearings. Why, sir? Bakit po? May mga dapat pang, kasi kung papatawag mo, hindi naman maasikaso, sayang din yung oras ng mga tao Kaya nga, sasalain muna namin, hindi lahat ng top 50 na nabanggit na Pangulo, laging naandyan
Hindi naman lahat ng kailangan sa DBM, kailangan present sila dyan. So, i-calibrate natin para maayos lang yung salansan ng tanungan, pati yung salansan ng mga resource persons. Sir, balikan ko lang po yung yung sinabi niyo po na na-confirm po ninyo yung 355 million pesos na budget insertions. Does that mean kahit papano ay credible yung information na inilabas ni Bryce Hernandez? That would add to the credibility. Kasi exact yung amount. Nung chinek namin, indeed, meron talagang 355 billion na wala sa House version, wala sa NEP. So either sa Senate version or sa BICAM. Yun na insert. Ang next na lang po na ipe-pursue talaga ay sino yung behind, sino yung proponent nun? Yun ang bigger challenge because walang record. Walang record kung sino yung... Kaya nga, lagi kong, di ba, doon sa interpellation ko doon sa Senate Concurrent Resolution, kulang yung transparency. Kailangan malaman natin sino ba yung naka-record din, sino yung individual proponents noong mga insertions, noong mga amendments. Nang sa ganon, tukoy natin pagka may nangyaring problema doon sa proyekto, alam natin kung sino nag-insert, lalo na kung ghost. Kung ikaw ang nag-insert dyan, ikaw ang proponent ng amendment, dapat binantayan mo yan. Dahil meron kang shared responsibility para malaman na yung in-amend mo, tuloy-tuloy, maayos yung implementation. Although wala kaming participation sa implementation, pero meron kaming oversight function, yung Senado, yung Kongreso. Sorry sir, last na po on my end. Sir, kung walang record, ibig sabihin possible for the proponent to just get away with it? Possible. Wala kang record eh. Kaya nga, moving forward, kailangan maging transparent all the way, every step of the way from the NEP. Yung NEP, taken care of. Kasi sinabi na ni Secretary Pangandaman noong DBCC hearing na meron na silang hub, transparency hub, pero hanggang NEP lang. Kaya sinasuggest ko, isagad na natin hanggang sa, kung pwede hanggang implementation, na merong participation, at least sa monitoring, yung public. Diba? Sabi niya, meron yon. And the public can even upload photos. Kung sa tingin nila, hindi na updated yung photo na in-upload ng agency na nag-implement, pwede yung public mag-participate kasi open to the public na i-upload nila yung photo para ma-update yung mga status ng mga proyekto. So sa 2026 budget, gagawin niyo sir para clear na kung sino yung proponent? Kaya nga, pinapa-approve ko nga kasi ang timeline nila is 3 years. Ang sabi ko, baka pwedeng isian para sa 2026 or 2027, open na lahat. Wala nang room for ghost projects, wala nang room for substandard kasi nababantay ng public. Ginawa namin yun sa Yolanda eh. Meron kaming yung naggawa kami, ginasusan ito ng UNDP at saka ng I think World Bank. Malaki yung gastos, yung empathy, transparency hub, yung wide on Yolanda. Ipinamana namin to, iniwanan namin ito sa NEDA at that time. Na kung pwede, kasi ang sakop lang noon, lahat ng projects, mga PAPs sa Yolanda Corridor. Nung binaba namin yung sa NEDA, gamitin nyo ito para buong Pilipinas, lahat ng infrastructure projects, livelihood, mahagip nyo, ito na yung hub, ito na yung lahat ng datos, pwede nyo ipasok dyan. Unfortunately, mukhang hindi na-sustain. Ewan ko kung nasaan na yun ngayon. Sayang yung perang ginastos ng United Nations Development Program and other mga international agencies, JICA yata nag-contribute din doon. Walang gastos ang gobyerno nga ron na-put up namin Hindi naman ginamit, sayang. Okay, Ian and then Raymond. Hindi. Ian ba? Anim pa muna. Under duress ako daw muna. Sir, pwede ba akong tumakas pwede na ako umuwi? mga 11:20, 11:30. Kasi meron akong 12 o'clock. Sige, sir. Sir, pa-clarify. Familiar yung pwede na ako umuwi. Oo nga, sir. Diba? Iniiwan naman na ako bigla dito. Hindi makarelate yung mga bata. Sige. Sir, pa-clarify lang po, yung 355 million o yung nakita ninyong insertion, buo na 355? Yun ang inalam namin. Pero it's either yung total 355 or isang item na 355. Opo. And then, kailan po yung pangangailangan na tanungin tungkol dito si Senator That's for 2025.
Opo. Si Gaaya ng 2025. So kailan po yung pangangailangan, sir, na tawagin Nagkaroon ng award May 2025. And then, so kailan po yung pangangailangan na imbitahin si Senator Grace po para tanungin kung sinong nag-insert? Pag-uusapan namin ni Senate President at kung pwede mapakiusapan si Senator Grace po na mag-attend as a resource person, then gagawin namin. Pero how would she be treated, sir? As a former colleague, I think she also deserves the courtesy being a former colleague here in the Senate. Wala pa pong... Hindi naman para i-contempt at para ipakulong. Hindi maabot doon. Wag naman. Pero wala pa po kayong prior na pag-uusap? Or... Wala pa. Kasi kahapon lang namin na-discover yung 355 na wala sa NEP, wala sa House version. And then, sir, how about former Secretary Bonoan? Ano po yung kanyang pananagutan dito? Kasi nakita niyo po, sabi niyo nga, kung i-connecta yung dots. But at the very least, kailangan mag-explain siya. No? Na meron pala siyang ugnayan sa isang malaking kontratista. No? Bakit nagkamal na napakaraming kontrata? At sa Bulacan pa lamang, flood control pa lamang, 2.195 billion na. Pero yun, hindi niya yun dinisclosure eh. So, may nakikita ba kayong intention to conceal the information? Ang nakikita ko lang, kasi paulit-ulit siyang isolated case yung napuntahan ni President Bongbong Marcos. Alam ko namang hindi isolated case yun. Di ba sabi ko nga, isolated case here, isolated case there, isolated cases everywhere. Ang hinihintay kong isolated case, yung tama yung pagka-implementa. Naghahanap ako noon. Plano ko mag-offer ng 1-month pension eh. Kung sino makapagpakita sa akin ng perfectly executed na flood control project anywhere in the Philippines. Kung meron, pag-iisipan ko hindi ko sigurado kasi sayang din yun eh. 190,000 din yun eh. Pero willing akong isakripisyo yung isang buwan para makontento lang yung aking mata na meron palang perfectly executed flood control project na somewhere. Lying somewhere, ano. Sa ngayon, wala akong makita. Parang kaya yung isolated case, hindi yung isolated case. Kung meron man, baka isolated case yung maganda yung pagkagawa, yung perfect yung pagkagawa. Baka may mahanap kayo. Pagka media makakita, sige, automatic, bibigay ko na 190. Sir, baka may maghabol na gumawa ng... Kailangan originally sa inyo, hindi yung tinuro lang sa inyo. Sir, kaya sir, natanong ko... On record. Opo, sir, kasi kaya na... Hindi, qualify ko, ulitin ko. Kailangan kayo mismo nakakita, hindi yung ibang tao. Mag-absent kami bukas, sir. Naghahanap na pala. Sir, kasi nung nakaraang hearing, in-excuse lang siya on the reason na nag-resign na siya. Pinaalis lang siya, walang tanong sa kanya. Yeah. So, he still remains as a resource person. So, parang ino-notify lang siya na kung pwede bumalik siya. Sir, isa na lang ako. Yung pong tinatawag na IAW, Engineering and Administrative Overhead, yung pondo supposedly to monitor the projects. Malaki yung 3.5. 3.5. Kinwestiyon ko na nung araw yan eh. Kasi dati yung 0.5 lang yan eh. Opo, sir, pwede bang isa din ito sa source ng corruption na bulsa din nila to? Mahirap mag-akusa, pero bakit ang laki? Kasi pag tiningnan mong yung budget ng public works, saksakan ng dami, 100 billion, kwentahin mo yung 3.5%. Kung monitoring lang, bakit pagkalaki? Especially, na meron na tayong existing na platform, di ba? Oo, may geotagging. Yun na yung pag-monitor. Tapos hindi rin nila na-monitor. Saan napunta yung 3.5? Kung yung ghost project sa first District Engineering Office pa lamang, nalusutan sila. Nag-release sila ng cheque. So, inutil din yung monitoring ng Central Office. Di ba? Kasi may monitoring na sarili yung mga District Engineering Offices. Meron silang inspection team eh. Pero kung kakutsaba yung inspection team, kasi sindikato na nga eh. Alcantara, Bryce Hernandez, Dumasig, Mendoza, Edric San Diego. Isang team eh. Nakuha namin lahat yung records nila eh. Sa Bulacan eh. Official man nyo tungkol dun sa iba pang mga nakinabang and kasama rin po ba sila sa sinabi nyo kay Sec Vince na kasuhan na po? Yes, pero alam nyo, di ba ang pattern, hindi lumalampas sa 150,000. Kasi pag nagbagsak yung funder, yung proponent, nagbagsak siya halimbawa kung ilang bilyon, may usapan na yun eh.
para hindi na lumampas sa threshold ng kayang i-implement ng District Engineering Office, hindi lumalampas ng 150 million kasi ang threshold nila 150. Pag lumampas sa 150 hanggang 450, region eh. Kaya, So bihira kayo makakakita ng more than 150, di ba? 77 million, 140 something million, 98 million. Walang lumalampas kasi kontrolado nila pag-implement, pag-monitor, pagbayad. So, ngayon, ito yung day reckoning. Kala nila, lusot sila all the way. Ang malas nila, mukhang may nakialam sa taas na. Nagbagyo ng 3 sunod-sunod, mukhang nagalit na si God eh. Bakit nagkasunod-sunod si Crising, si Dante, si Emong? Tapos may habagat pa. Para may divine intervention, para mabulgar lahat. Otherwise, tuloy-tuloy sila sa casino. Correct. Yung pera natin binabayad sa tax, kinakasino, pinambibili ng mga Patek Philippe, kung ano nung relo, at kung ano nung kotse. You can just imagine, kung nagpatuloy ito, para tayo mga gago. Pero Senping, yung mga lower than kina Bryce, yung mga iba pang mga tauhan Hindi, yun na nga yung team niya eh. Yun ang lower eh. Si Dumasig, I think, one of them, project engineer. Merong si Erdrick San Diego, siya yata yung lab tech. No? Parang siguro, taga-check. Hindi lab na LOBE, LAB. Nag-isip eh, Yata nag-isip. Yun yata. Pero I mean sir, yung mas mababa pa daw, meron pa daw. Naabot ba ng mga tropa natin? Yung 5 yon ang lumabas sa, yung sila may mga aliases eh, sa casino. Tapos sila yung mga signatories eh. So, we go by where the evidence brings us eh, di ba? Kasi kung hindi naman hagip ng ebidensya, pangit naman na sabihin natin kasama sila. So, kailangan kasama sila sa resibo. okay, Raymond. Last na lang sa akin. Sir, ang lumalabas kasi sa mga nauna ng report, 142 billion ang insertion ng Senate. So, Yes. do you think... Baikan pa lang yon. Oo, pero do you think hindi lang 2 senador ang pinag-uusapan natin dito? And I don't know. paano kung mas maraming senador pa nga ang I lumabas? don't know, mawalan kami ng quorum. Hindi sir, pero seriously talagang... No, seriously. Baka mawalan ng quorum kasi kung kasuhan sila halimbawa Sandigan Bayan at plunder o kaya malversation o masama sila doon sa non-bailable na kaso, Makukulong. hindi ko sinasabing aabot sa walang quorum. Pero kung, ang sabi ko nga, pag nag-imbestiga tayo, dapat naka-blindfold tayo, hindi pwede yung, di ba, nakapit yung isang mata para hindi mo makita yung kaliwang side sa kabilang aisle. Dapat hindi ganun. No? I think our colleagues understand that, no? Where I'm coming from. Kasi ba't pa tayo magsasagawa ng investigation kung mamimili lang tayo? Parang hindi naman fair do sa pinili natin, di ba? na maraming senador yon kasi No, sabi nyo nga 355. I won't get there, no. Ikaw lang nagsabi, kaya sinasabi ko lang in answer to your question, kung ganun tayo dadali doon tayo dadali ng ebidensya, wala tayong magagawa, di ba? Pero so dahil sa inyong determination na malaman lahat ang involved dito, Well, it's about time, ano? wala It's bang about effort time. na patigilin kayo sa investigasyon? Meron bang wala naman? Wala naman. Sir, lastly, Kasi all-out support naman si Senate President. Kasi nag-usap na kami eh. It's about time na ayusin natin. Huwag yung napopulaan tayo na napopulaan. Especially so na yung magnitude, this is already beyond the Senate eh. Ano na eh. Kikilabutan ka doon sa, isipin mo, almost 2 trillion pesos yung for the past 15 years ba yun? Yeah, kasi 2011 namin sinimulan, di ba? 2011, 15 years. Kung kukwentahin mo na parang more than 50% or more than 60%, magkano yung 60% ng 2 trillion? Di ba katakot-takot yung inubos na pera na kung kani-kanino napunta, tapos nalulunod yung mga kababayan natin, naglilimas ng tubig baha palabas ng bahay?
Meron pa iyan? Kasi 10 minutes na lang meron Sorry, tayo. last na, sir. Sir, paano nga may other way pa ba na malaman yon kung sino nag-insert? Kasi nga, sabi nyo nga, wala namang record. Magagaling yung mga staff ko. Palagi ko, basta't kayang abutin, maaabot nila. Masisipag, magagaling. At hindi mo na sasabihan ng yung specific. They know what to do. And I'm always with them pag nagdi-discuss. Hindi ako yung tipong darating na lang sa akin yung manuscript at yun na lang gagamitin ko. Wala akong kaalam-alam kung saan ang galing. Hindi rin ako ganon. Ako, I stay with them even past midnight or before midnight. Basta gusto ko kasi alam ko yung pinagmulan eh. Latag talaga lahat eh. At ako, nagsasabi ko sa kanila na huwag kayong tumigil dyan. Hindi pa ako kontento dyan. Kaya nga, di ba, ang daming layers na inabot. Sabi ko nga, hindi pa sapat ito. Although sapat na, hindi pa rin sapat. Puntahan nyo pa rin. Gusto ko pa rin makita kung ano itsura. Okay, Raymond, Asher. And then Asher. Ay, tayo. Sir, good morning. Doon sa may ilang concerns lang na parang in the past kasi para bang 15 yung pinangalanan ni Presidente na contractors. Kaya lang parang bakit masyado daw nafo-focus masyado sa mga diskaya. Now that you are the Blue Ribbon Chair, masitiyak ba natin na yung bang lahat sila, yung Yes. pangalanan doon ay mabubusisi ng gusto? Maski nga yung wala doon sa 15, di ba? Nandun sa 15 yung Darcy. Wala. Oh. Maski wala sa 15, WJ, papatawag natin. No, rest assured na hindi lamang ang focus. Kasi sila yung, ewan ko bakit sa kanila na-focus eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang sa napunta pa nga gagawing state witness. Hindi ko alam. Sir, additionally, doon sa issue ng, kasi ang pinag-uusapan natin is 22 to 25. What about kung may mga lumabas mag-backtrack? During the time of 2016 to 2022, ang DPWH Secretary was Mark Villar, who is a senator, right? Si Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No? He can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. At sinasabi ko sabihin ko lang sa inyo, yung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula ng 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Thank you, Tim. Okay. Yung sa likod mo na, si Mary. Mary Mon Reyes, sir, from One News One PH po. Bali, sir, for the record lang, sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marcoleta and yung ilang mga welcome pa rin pong mag-participate si Senator Jinggoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot? All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17. Kasama ako doon. Plus ex officio na 3 na lang naiwan kasi ex officio ako. So, bali ilan yun? 3 lang yung o 4 lamang yung senador na hindi members who can 20. also participate. Now, yung minority representation, iwanan namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila yung numero. Ito yung inyong number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman. Sa ngayon, ang vice chairman sa majority, si Senator Erwin Tulfo, because he requested me to be the vice chairman. And I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa 2 vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. 3 yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, 2 na lang, isang majority, isang minority. Pero wini-welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because they are nasasangkot. senators. Until po may complaint or case na ipa-file against them po. Tsaka po. Maski merong cases filed, they can still participate because that's their right. Until convicted, wala na silang karapatan kasi convicted na. Asher? Final conviction, Okay na. meaning Supreme Court, yung affirmed by the Supreme Court. Okay. Okay, before Mean, sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil 9 yung members.
ilan lang ang kailangan, pwede nang magpalit, Yun ang diba? sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong mineusin yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila, ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero so doon sa Aminado naman siya Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Kay Senate President Tito. Pero so doon sa naging complaint These kahapon. are light moments lang ito. Pero doon sa naging complaint ng minority, doon sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, doon napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Sotto na ang naging ending pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, pero temporary yun Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito, at least wala na tayong gastos sa gasolina pag may hearing, may escort pa. Mas mainam na nandito kasi meron naman kaming facility rito. Okay, Maan. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractors. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may meeting ako. Sir, pahabol daw isa si Malu. Sir, kasi sabi niyo na mayagpag yung mga diskaya, 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nun, hindi niyo po natunogan that time? Hindi namin kilala si Diskaya noon. Ngayon nga lang nagsulputan Okay. Kasi yung contractor hindi pa naman lumalabas kung sino-sino, di Sir, ba? pero yung pagsisingit sa budget? Marami na ako na-check noon Siguro nabawasan lang. Marami ako na kaltas noon, year in, year out. Sa budget ng DPWH. Marlon, may pahabol? Sir, sa dami niyo pong inimbestigahan na anomalya sa gobyerno, irregularities, paano niyo po irarank tong flood control scandal na? One of the most challenging ito, actually. Kasi complex at saka masyadong widespread. Kaya hindi mo alam kung sa katutungo kasi nakakahilo. Kung ano yung uunahin mo. At saka, basta medyo complex. Maski nga si Secretary Dizon, overwhelmed siya Sabi ko, sama niya sa priority niya yung barbershop. Kasi mukhang hindi na nagpapagupit yung mama. Is it also the worst that you've seen so far? I think so, yes. Even worse than yung Napoles na, yun din ang observation ni Secretary Dizon sa kanyang based sa experience. At sir, panghuli na lang sir, ngayon kayo na ni Senate President Sotto nasa posisyon, do you think mapapabilis na ho yung completion ng Senate building? Wala si Mabe, ako na nagtanong in behalf of Mabe. Yes, we elected Senator Loren na siya yung accounts chairman. At tubili siya, sabi ko, tulungan na lang kita. Kasi ang tradisyon, pagka Senate President pro tempore ka, isa lang yung committee dapat hawakan. So pinag-iisipan pa nga namin na bibitiwan ko yung electoral reforms. Kaya lang, napag-usapan ako ni Senate President, meron siyang bill sa party list. So kayo pa rin? In the meantime, but eventually, I will relinquish yung chairmanship ng electoral reforms. Dahil nga, isa lang dapat. So yung accounts, hindi ko na nga mahawakan. Sabi ko lang kay Senator Loren, bigyan lang kita ng staff backup na mga sanay na doon sa Senate building para mapadali. Sabi ko, ikaw rin, alis ka ng 2028, matikman mo man lang na mag-opisina ron. Yun ang challenge sa kanya. Yun ang karot. So may target kailan makalipat doon, sir? Hopefully, kung kakayanin, kailan, before 2028. Ganun pa rin. Kasi dapat yan, ang original timeline yan, yung yung third regular session ng 2022, dapat nandun na kami. Doon na magpupukpuk sana siya. Hindi nga nangyari kasi na COVID.
Patapos wala na kami na abala. No? Ang titingnan din natin yung budget kasi we started with I think 8.9 billion. Ano? Ngayon parang lumolobo na siya ng 31. Parang i-check nating mabuti kung bakit parang sobrang ahead of the inflation rate yung taas ng budget. So si Ben Ramos, hindi ba hihinga ng kahit affidavit kung may sakit po siya? Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng legal ng Sorry Senate. namin na niya na she was once detailed. Wala pa akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantog. So kung hindi man siya makapunta, hihingan siya na affidavit. Pero yun nga parang sabi ko, for humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Okay. On that note, thank you so much. Sir, wala